naman, O Diyos, kami po ay nananampalatayang ang bawat isa ay patuloy mo nga pong kakatagpuin at ang bawat panalangin namin, ang bawat gagawin namin sa umagang ito ay patuloy mo nga pong kalulugdan. Patuloy pong purihin natin ang Diyos. Sige po, huwag nating tipirin ang pagpupuri sa Diyos, ang pasasalamat sa isang taong binigay niya sa atin na punong-puno nga po ng kanyang pagmamahal, punong-puno ng kanyang pagsama. Pinupuri ka namin, O Diyos. Linuluwalhati, sinasamba ang iyong dakilang pangalan sapagkat ikaw ay Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari at kailanman. Ikaw ay aming sasambahin, pupurihin at dadakilaan hanggang sa huling hininga, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Patuloy Ama ang kalinisan na ibaba mo sa amin. Malayang makakilos ang iyong Santong Espiritu. Malayang mapumilos at mangusap ang Santong Espiritu mo sa lahat ng sulok ng panambahang ito. Marami po salamat, Ama. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Alam niyo po, ramdam na ramdam ko yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At sige, alam niyo po, dahil ito po ay huling Sunday na ng ating pag-worship sa Lord. Sige, minsan pa po tayong tumayo, minsan pa nating alayan ng awitin ng ating Panginoon. Kulang ang maghapon upang ang Diyos ay ating papurihan sa isang buong taon na tayo kanyang pinagbiyayaan ng lahat ng bagay. Sige po, minsan pa'y awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sing His Lord. Hallelujah. Every knee shall bow, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ, is Lord. Let's sing once again, personally, you're my Lord. You're my Lord. You're my Lord. You're my Lord. You have risen from the dead. You have risen from the dead. And you're my Lord. And my knee shall bow. And my knee shall bow. And my tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ is my Lord, my Lord. Sa Tagalog po,
i-welcome ko muna ang tatlong tao na dumako po sa ating kalagitnaan upang sumamba sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid si Kelvin Gahuman from Laguna, si Shin Himoto from Woodside 3, Bahayang Pag-asa, at si Precious Jane Dandan. Asan po si Precious? Kami po, bukod sa Panginoon, at tuwang-tuwa na aming kayong nakasama, tuwang-tuwa din po kami na kami ay inyong makakasama sa umagang ito. At sa mga nasa Zoom po na nag-worship din, alam ko na ang pagpapala ng Diyos sa aming kalagitnaan ay lulusot o dadaloy din ang mga pagpapalang iyan papunta sa inyo. Welcome po sa ating gawain, sa ating last Sunday service. Kaya nga, di ba, uhaw na uhaw ang Diyos sa papuri at pagsamba ng Panginoon. At tayo din naman, uhaw na uhaw tayo sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. At yan po ay tunay nating naranasan sa nakalipas na mga oras. Sige po, tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang akin pong title, sa akin po nga, pinigay ni-impress ng Lord sa puso ko bago pa dumating ang araw na ito. Ang titulo ko po ay pinamagat akong The Sacrifices of Love. Alam niyo po kanina habang umaawit, naiiyak ako, nakikita ko nga din si Rose na naiiyak. Naiiyak din po ako sapagkat ramdam na ramdam ko yung sacrifices ni Jesus upang tayo ay maligtas. Naramdaman po ba natin ito kanina? Ramdam na ramdam natin all throughout the year. Ramdam natin ang sacrifices ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, sige po, sabi sa Romans chapter 8 verse 32. Sabi po dito, sa Tagalog ay babasahin ko, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. So alam naman natin alam natin umpisa paano nakakilala tayo sa Lord na ang ating Panginoong Jesus ay nagbigay ng mga sacrifices upang tayo ay maligtas, upang mapatawad ang ating mga kasalanan, at higit sa lahat, upang tayo ay makarating sa kalangitan. Amen? Sabi po dito, ang sacrifices po ay nabigyang kahulugan ko po ito bilang isang alay. To sacrifice or make sacrifices. Sa ating pong kalagitnaan, kumusta naman po yung mga sacrifices natin sa ating pamilya, sa ating mga magulang, sa ating kapwa-tao, sacrifices natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa bawat araw po ng buhay natin, ako ay naniniwala na tayo po ay nagbibigay ng sakripisyo. Sapagkat ang bunga po ng pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin, ang bunga po niyan ay sakripisyo. Pagsasakripisyo bawat araw upang tayo ay mabuhay ng may kaluguran at katuwaan sa harapan ng Panginoon. Sabi po dito, at ito din po ay nai-define ko bilang personal na aking experience po sa aking buhay at may age, malapit na po ako mag-60. Alam niyo naman na pag tayo ay mag-60 na, tayo po ay full of experiences. So sa akin pong experience, ang sacrifice po ay nabigyan ko ng kahulugan. Sabi po dito, na-realize ko po na ang sacrifice pala ay pagbabawas sa sarili upang ibigay sa iba. Naniniwala po ba tayo dito? Tayo po ay nagbabawas sa ating sarili upang ibigay natin sa iba. Kahit anong gifts o kahit anong mga bagay na ibinibigay natin sa iba, kung ito po ay binabawas natin para sa ating sarili, ito po ay isang pagsasakripisyo. Kaya po congratulations
congratulations sa ating lahat sapagkat alam ko na ang bawat isa ay nagbabawas para sa sarili upang makapag-sacrifice po tayo at maipadama natin ang pag-ibig sa bawat isa. At sabi po dito, sorry po kung sobrang mabilis kasi mabilis ang salita. Sabi po dito, isang example po, na actually 3 bagay lang naman po ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Pero sabi po, karagdagan pong sabi dito, what is an example of sacrifice? Sinearch ko po ito sa Google, ano ba yung one of the most example ng isang sakripisyo? Sabi po dito, parents sacrifice time and sleep to take care of their children. Tama po ba, mga magulang? Tama. Parents sacrifice time and sleep to the care of their children. While, ito naman para sa mga anak, while kids might sacrifices TV time to hang out with mom and dad. Naranasan na po natin yung mga anak natin habang lumalaki na ayaw nang sumama sa mga reunion, ayaw nang sumama sa lakaran ng matatanda. Pero dahil ang mga anak natin ay gusto nilang ma-please tayo, nagsasacrifice sila ng kanilang kagustuhan upang mapagbigyan ang ating mga magulang. So makikita po natin mga anak, di ba? Tama, di ba? Kahit ayaw nating sumama minsan sa mga magulang natin, tayo ay sumasama upang nagsasacrifice tayo upang mabigyan ng kaluguran ang ating mga magulang. So makikita po natin dito at mapapansin natin na mapapansin po dito na talagang ang love o ang sacrifice kasi at ang love magkapatid yan eh. Ito po ay araw-araw nating nararanasan. Kung hindi man natin napapansin, pero araw-araw na po itong nagagawa natin. Ito po ay practice na natin. Mula tayo ay maliit hanggang sa pagtanda natin. At mayroon lamang po akong 3 mensahe para sa araw na ito. 3 mensahe lamang po ang Diyos para sa atin sa araw na ito. Gusto ko pong agawin ang ating mga pandinig, ang ating mga focus. May 3 mensahe lamang ang Diyos po para sa atin sa araw na ito. At ito ay ang sakripisyo ng Ama, ang sakripisyo ng ating pamilya, at ang sakripisyo po ng ating kapwa-tao, ng ating mga brethren. Ang kanilang bawat sakripisyo po na ipinamamalas para sa atin. Alam niyo po, ayokong mag-concentrate tayo sa sakripisyo natin para sa ibang tao. Kasi po, pag ang ating finocus po natin ang ating sarili sa sakripisyo lamang natin para sa ibang tao, nagkukulang po tayo ng pagmamahal sa ibang tao. Kasi naisip natin, di ba, kulang pa ba ang sakripisyo ko? Bakit ganyan ang kanyang response sa bawat sakripisyo ko? Pero po tayo ay magpo-focus lamang sa sakripisyong ibinibigay sa atin ng Diyos, sa sakripisyong binibigay ng ating pamilya, at sa sakripisyo ng ating brethren. Bakit? Bakit po na-focus ang aking atensyon para sa 3 bagay na ito? Sapagkat sa pang-araw-araw nating buhay, sino ba ang kasama natin? Di ba ang Diyos? Di ba ang ating pamilya? O kung hindi man, nasa malayo kang lugar, ang kasama mo ang iyong kapwa-tao, ang iyong brethren. At ang very message po ng Panginoon sa taong ito, bago matapos ang taong ito, ay bigyan po natin ng pasasalamat at pagkilala ang mga taong ito. Hindi lamang po ang Diyos, kundi po ang ating pamilya natin. Sapagkat kung maayos at mabuti ang ating pamilya, maayos po nating maipapadama ang pag-ibig natin sa labas ng ating tahanan. Yan po ang nais na ihatid ng Diyos sa ating kalagitnaan. Gusto ko lamang pong tingnan dito ang the gifts that we give and we receive. Sa bawat araw ng ating buhay, ano po ba yung mga bagay na ating nare-receive? Gusto ko lamang po itong daanan. Kasi baka po nakakalimutan natin na ang mga bagay na ito ibinibigay
ng ating kapamilya bukod sa Diyos. Kasi ang Diyos given na yan eh. Siya ang may bigay ng lahat ng bagay. Pero po baka nakakaligtaan natin ang mga gifts na atin pong nararanasan na ibinibigay ng ating pamilya at ng ating mga kapatiran, ng ating pastor, ng ating mga leaders. Sabi po dito, ano po yung mga gifts na atin pong ini-enjoy everyday sa ating buhay? Sabi po dito, money. Sino po ang dito ang daluyan ng pagpapala ng Panginoon? Yan po ang ating binibigay at nare-receive. Tama po ba? At sabi po dito yung ating strength. Yung ating strength na ibinibigay po natin, time. Sige po, bibilisan ko na lang po. Yung mga gifts na ibinibigay natin every Christmas, hindi lamang every birthday po na ibinibigay natin. Yung bawat affections po na ibinibigay natin sa ating kapwa, sa ating higit sa lahat, sa ating pamilya. Yung mga talents natin na ibinibigay natin sa ating panambahan, iniaalay natin sa Diyos ang ating buong katauhan. Alam niyo po, dito po sa body, ang ating pong buong katauhan ay maibibigay lamang natin yan kung tayo ay blameless sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, di ba? Every kasalanan dapat may repentance. Pag naramdaman mo agad na ikaw ay nagkakasala, mag-repent ka agad kasi dapat araw-araw ang body natin ay binibigay natin sa Panginoon. Ang ating soul and spirit. Diba? Sa praying watch pa lang natin, binibigay na natin sa Diyos ang ating soul and spirit. So napakadaming mga bagay na ibinibigay natin at natatanggap din natin. Ang ating love sa ating mga kaibigan, sa lahat ng tao, sa Diyos at sa lahat ng tao. Ang ating understanding sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating biyenan, sa ating lolo, sa ating lola. Yung mga understanding na yan na atin pong natatanggap at atin ding dapat ibigay. Gusto ko ba mag-focus tayo dun sa mga pag-ibig na ibinibigay at natatanggap natin nang sa gayon tayo po ay mapuno. Mapuno tayo ng kagalakan at pag-ibig ng Diyos. At sabi po dito yung comfort na tatanggap natin sa ating kaibigan, sa ating mga anak. Diba? Lalo ang mga nanay. Ipag-grocery mo na yan, comforted na yan. Diba? Hindi natin namamalayan. Anak, nung time na gino-grocery mo ko, nabibigyan mo ako ng tunay na comfort. Tama po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. At sabi po dito yung ating patience. Yung patience po ng asawa ko sa akin. Ayoko sabihin ng patience ko sa asawa ko. Kasi sabi ko nga po, mag-focus tayo dun sa ibinibigay natin, hindi doon sa ating natatanggap. Yung patience na binibigay sa akin ng asawa ko, yung patience na binibigay ng mga anak ko, every time na humihingi ako ng pera. O, di ba? Yun po yung mga patience na sinishare po nila at naisishare din po natin. Yung patience na mga apo natin na palagi nating inuutusan. Ang ating mga anak, palagi nating inuutusan. At marami pang iba. So makikita po natin dito, things, yung mga things, we give and we receive. So, alam ko na naunawaan naman natin ito. Very attentive ang bawat isa. Salamat at purihin natin ang Diyos. Sige mga po isang palakpak sa Panginoon. At tayo po ay pupunta natin sa tatlong bagay na nais ng Diyos sabihin sa atin bago matapos ang taong ito. Sabi po dito, the best 3 gifts we have. Ano ba yung tatlong regalo na mayroon tayo sa ating buhay? Alam ko po, ito ay, alam nyo yung kami po na nakakatanda, intindi na ito namin, di ba, Bes? Intindi na ito namin. Pero po doon sa mas nakakabata, nais ko po mas intindihin niyo po ito. Kahit na nga po kayo ay mas matalino sa amin, mas may pinag-aralan sa amin, o mas kumikita ng malaki kaysa sa amin, intindihin po natin ang mga bagay nito. Number 1, sabi po dito, the Father's love. Alam naman natin when Jesus is born. Alam naman natin na yung the greatest gift na mayroon tayo bago pa man ang pagmamahal ng ibang tao.
ay mayroon tayo. The Father's love when Jesus was born. At naisingit ko nga po dito sa aking notes dito. Na-imagine nyo na po ba yung sakit na naramdaman ng Panginoong Diyos nung Ama sa Langit nung ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak? Di ba nung namatay nga siya doon sa krus ng Kalbaryo, hindi nga niya maitingin ang kaniyang paningin ng pagkabayubay ng ating Panginoon. Yun po yung Father's love na mayroon tayo. At sabi po dito, alam naman po natin yung John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang bugtunan. Yun ang klase ng pag-ibig na mayroon tayo. Yung pong Father's love nung ibinigay niya si Jesus. Sabi ko nga, or could you imagine the feeling of God the Father nung ang kanyang anak ay nababayubay na, pinaghahampas, tinuduraan, tinutusok sa tagiliran? Na-imagine po ba natin yung feeling ng God the Father? Yun pong klase ng sakripisyo mayroon tayo na ibinigay ng ating Diyos Ama. Or sige po, isa pang example po, pangalawang example po, or ni Moses nung time na iaalay si Isaac. Ganong klaseng sakripisyo mayroon tayo. Ganong klaseng sakripisyo na tayo ay tinubos doon sa ating mga kasalanan, napatawad sa ating mga kasalanan, na dapat nakapila tayo sa impyerno, pero hindi. Dahil sa sakripisyo, tayo po ay nalipat doon sa parada ng tagumpay at sa parada na pupunta doon sa kalangitan. Sige nga po, palagpakan natin ang Panginoon. Noon pong si Moses, yung time na iaalay si Isaac, si Abraham, nung time na iasak si Isaac, na-imagine niyo po ba, nung time na, di ba, ang haba ng nilakbay nila papunta sa bundok, yung agony ni Abraham habang kahawak-hawak niya ang kaniyang anak. Na-imagine po ba natin? Diyos ko, kung i-imagine din natin, parang siguro tinutusok ang puso ni Abraham. Parang sinasaksak sa sakit ang kaniyang puso. Pero dahil ang hiningi ng Panginoon sa sakripisyo iyon, kaniyang ibibigay. Ganun po klase ang sakripisyo po ng ating Amang sumasalangit. At sige po, pahapyawan ko na kahit hindi kasali. Ang sakripisyo po ng ating mga tatay. Alam niyo ba, marami sa atin na tatay na nag-a-abroad, nagsasakripisyo, nagtitipid doon sa barko man ito o sa land base man ito, nagtitipid, nagsasakripisyo upang ang kaniyang anak ay kaniyang mapag-aral. Mga anak, na-imagine niyo po ba na konti lang ang kanilang kinakain, halos ipadala na lang lahat? O ang sakripisyo ng ating mga tatay, yung pong iba dyan, nagka-tricycle, ang sakripisyo niya mula umaga maghapon, na maarawan, mainitan. Gusto ko lamang po maunawaan natin na sobrang daming sacrifices po ang ating kakamtan sa bawat araw. Hindi lamang po tayo ang nagsasakripisyo. At sabi po dito, ay yun na nga po yung number one. Yun na po yung number one. Internalize na lang po natin kung gaano tayo kamahal ang Panginoon, ng ating mga magulang, ng ating mga tatay. At sabi po sa number two, ito pinakamatindi. Gusto ko itong pahapyawan talaga. Praise God. Gusto kong pahapyawan talaga yung nanay. Sige po, tingnan po may mga magulang dito. Tingnan niyo po yung mga nanay niyo. Pakitingnan po yung mga nanay natin. Sige po, anak, tingnan mo kung mabuti. Praise the Lord. Sabi po doon, a mother's love. Alam naman din natin na iba yung pag-ibig ng ina. Kahit nga po ang ama ay matindi ang pag-ibig sa atin 100%, pero ang nanay 101% ang pagmamahal ng isang nanay. A mother's love. Sabi po dito, a mother's sacrifices. Sabi po dito, for you are formed my inward parts, you covered me in my mother's womb.
Imagine po natin yung 9 months na dala-dala po tayo ng ating nanay. Nahirap na hirap yung nanay nating maglakad. Alam niyo po, huwag niyo pong isipin na, alam niyo po, may mga batang piloso po, ginusto niya yan eh. Gusto ko ba na ako ilabas sa mundo? Hindi po ito ang pamantayan. Ito po yung pamantayan ng sanlibutan. Pero ang pamantayan ng Diyos, hindi. Tayo pong mga nanay ay ginamit lamang po kami bilang sisidlan para kayo ay mabuhay sa mundong ito. Yan po ay ating tandaan, mga anak. Kami po ay ginamit lamang upang kami po ang inyong maranasan na maging tagapag-ingat, minsan tagapagligtas, minsan ay tagapag-alo sa inyo. Sabi po nito, imaginein po natin yung sacrifices ng nanay, the anxiety na mayroon siya, the fears. Alam niyo po, sa unang panganganak, hindi pa yan eh. Di ba, Bes, Pastora? Sa unang panganganak, hindi pa yan nakakatakot. Excited ka pa. Kasi hindi mo alam kung ano yung pakiramdam. Pero mas matindi na sa pangalawa, sa pangatlo. Pero bakit may umaapat pa? Kasi tayo ay ginagamit ng Diyos para sisidla ng mga tao ito o ng mga batang ito. Imagine po natin yung anxiety ng ating mga nanay, yung fears ng mga nanay. Yung ating pong mother, sige po sa next slide. Sabi po dito, ang ating pong nanay, sige, basahin ko muna yung sa Pahayag 12:2. Ito po yung matinding nararanasan namin eh. At siyang nagdadalang tao at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganak at sa hirap upang manganak. Ganyan po katindi manganak. Pag hindi ka painless o hindi ka CS, mapapasigaw ka talaga sa sakit. So tayo pong mga anak, ito po ay bigyan nating halaga. Bigyan po natin ng halaga ang mga bagay na ito. Huwag po natin itong isang-isang tabi. Kung minahal po natin ang ating mga nanay, the past years po, nais po ng Diyos na mahalin po natin sila ng masigit pa sa inaasahan ng ating Panginoon. At sabi po ito, our first room. Yung daw pong room ng ating nanay, yun po yung ating first room. So bakit hindi natin kaya mamahal yung nanay natin? Imagine po natin yung first room natin. Yun po yung womb ng ating nanay. Di ba? Ang sarap mahalin ng mga nanay. Ako po, parang 8 years nang patay yung nanay ko, pero hanggang ngayon, na naalala ko siya, may pagising sa gabi na umiiyak pa po ako. Ganun ko kamahal ang nanay ko. Kasi lalo pag nanay ka na, ramdam mo na yung pagiging nanay. At sabi po dito, ang ating daw pong nanay ang ating first bride. Di ba? Ang ating nanay ang unang kumarga sa atin nung tayo ay kanyang ipinanganak. Maraming first po sa ating buhay na ginamit ang Diyos na ating nanay. Sabi po dito, our first food. Yun pong ating meal, yung ating unang pagkain ay galing sa ating nanay. At yun pong our first teacher. Di ba unang magsalita yung mga anak natin, mama, mama. Yan ang unang tinuturo natin sa kanila. Ang ating pong mga nanay, sila po ang ating first teacher. Our first doctor, ang unang nanay natin, ang unang nagpupuna sa atin every time na tayo ay nilalagnat. Ang nagbibigay sa atin ng aspilet nung araw, pag tayo po ay sinisinat. Ang pumipili ng Royal, ng Skyflakes. Bakit ko po ito sinasabi? Alam niyo po, hindi ko lamang po ito sinasabi upang magbigay tayo ng utang na loob sa ating mga magulang. Hindi po. Pangalawa na lang po iyon. Pero una sa lahat, balikan ko yung sa Romans 8:32. Basahin ko lang po ulit bago po tayo magpunta sa number 3. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay niya para sa ating lahat, ito po yung pangalawang bagay. Ito yung pangalawang bagay. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Alam niyo po mga anak, di ba alam naman natin na isang verse lamang sa Bible na makikitaan natin na may pangako. Iyon ang pagmamahal natin sa ating mga magulang. Pagsunod sa ating mga magulang, kaya ng Diyos na tayo ay panaganain.
natin. Pangalawa lang yung pagtanaw ng utang na loob. Pangalawa lang yung pag-iisip natin ang magagandang bagay na ginawa sa ating mga anak. Pero may pangatlo pa pala. Tayo po ay kayang panagain ng Diyos, mga anak. Kaya po kayong panagain ng Diyos. Higit pa sa inyong inaasahan kung patuloy nating mamahalin ang ating mga magulang. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi naman po siguro yung mga nakakakilala sa akin dito, hindi naman lingid sa inyo. Kung gaano ako kamahal ng aking mga anak. Pero doon ko po nakita, buhay talaga ang Diyos. Si Pastor, kung gaano siya kamahal ang kanyang mga anak, kita naman po natin, ang kasaganaan ay dumadaloy kung patuloy tayong tatanaw at magmamahal ng utang na loob sa ating mga magulang. At sabi po dito, tapos na. Tapos ang number 2. Kasi, ito lamang po yung binigay ng Diyos sa akin. Kasi tayo po ay nabubuhay sa ating Panginoon. Pangalawa, sa ating pamilya. Pangatlo, sa ating mga kapatiran o sa labas ng ating tahan. Diyan lang, di ba diyan lang naman gumagalaw yung buhay natin? Pansinin po natin. All throughout from January to December, sa kanila lang naman gumagalaw yung buhay natin, hindi po buhay. At sa number 3, sabi po doon, brethren's love. Yun po yung ating mga kapatiran. Yung mga sacrifices ng mga kapatiran natin. Hindi po natin pag-uusapan yung sakripisyo ko o sakripisyo natin sa ating mga kapatiran. Ang pag-uusapan po at pinag-uusapan natin dito ay yung sakripisyo ng ating mga kapatiran para sa atin. Bilangin po natin yung mga sacrifices na yan. Sabi po doon, sa 1 John 4:7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Tayo po bilang magkakapatiran sa Panginoon, alam nyo, ako po kung bibilangin ko yung mga sacrifices sa akin ni Pastor, yung mga panahon na wala pa kami sa hindi pa ako nananabalig totally sa Lord, alam ko sila yung nananalangin sa amin. So bilangin po natin yung mga panalangin ng ating mga kapatiran. Every time na nagkukulang tayo, nag-i-encourage tayo, ipinapag-pray po tayo ng ating mga prayer watchers. Every time, minsan nga, kinukulang tayo ng pananalapi, nagkakaroon pa ng pagkakataon na nakakahingi tayo ng favor sa ating mga kapatid. Napakadaming favor o napakadaming sakripisyo ang ating mga kapatiran sa atin. Yung time na dinadalaw po tayo ng ating mga kapatiran, yan po ay kanilang mga sacrifices. Pagbabawas sa kanilang sarili upang ma-spread po sa atin ang love and sacrifices na ito. At sabi po daw everyone, this is how we know what life is. Ang buhay po natin, alam po natin at alalahanin po natin, Jesus Christ laid down His life for us. At sabi nga po doon sa awitin kanina, sige tuloy ko po dito, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Yun pong very essence ng John 3:16. Yun daw po ay pag-aalay ng buhay ng Panginoon at tayo bilang pinag-alayan ng buhay ng Diyos, ialay din daw po natin, make us available to offer sacrifices, love, understanding, yung mga bagay na binasa natin kanina. Kaya po ba? Kaya ba natin? Kaya at kakayanin natin. Kaya at kakayanin natin. Kung ano mang meron pang sacrifices this year, meron tayong sacrifices na ibinigay po, love, mas higitan pa po natin na isang Diyos na ito daw po ay mas higitan pa natin. Exercise pa po natin yung tunay na essence ng pag-ibig ng Diyos ng John 3:16 sa ating buhay. Gayahin po natin ang pag-ibig ng Diyos. Ganong pag-ibig ang hinahanap ng Diyos at hahanapin at hihingi ng Diyos sa atin. At sabi po dito, malapit na po ako matapos. Gusto ko lang pong daanan itong 1 Peter 4:8. Above all, love each other deeply.
Pangatlo po ang ating kapwa. Sabi nga po, imagine the patience, the understanding, the helps, the prayers na atin pong nakakamit buhat sa ating mga kapatiran. Conclusion na po ako, napakabilis. Sabi po dito ay sa aking conclusion, to love and be loved. Tayo po ay nabubuhay upang mahalin. Una pa lamang minahala tayo ng Diyos sa Garden of Eden. Pinakita na ng Diyos Ama ang pagmamahal sa atin. Pinrovide ang lahat ng pangangailangan doon sa bundok. Lahat ng pangangailangan. Una pa lang, minahal na tayo ng Diyos. At sa ngayong panahon naman po ngayon ay binigay na nga niya si Jesus. At sabi po dito, to love and be loved. Ito po ay maging principle natin. Hindi lamang beloved. Huwag po tayong umasa lamang na tayo ay mamahalin. Una muna, magmahal muna tayo. Nang sa gayon, maasahan natin ang pagmamahal from the Lord, of course, at po sa ating kapwa-tao. Sabi po sa Ephesians 5:2, sa conclusion na po ako, and walk in the way of love. Ito pong taon na to, ako'y nanampalataya na tayo po ay lumakad sa pagmamahal ng Diyos. Pero po nais ng Diyos na laparan pa natin o lakihan pa natin ang atin pong pagmamahal na mayroon tayo. Just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifices to God. Basahin ko po sa Tagalog. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Let that gospel lives in us. Sabi po ni Pastor Bobo, nung narinig ko siya nung previous preaching niya. Let that gospel lives in us. Ang good news po ay ang pagmamahal. Alam naman natin ang gospel, pag-love talaga yan, sacrifices of love. Ang sacrifices of love na yan, let that lives in us. At sabi po dito, dito po ako magtatapos. Gusto ko lang pong basahin. And while you are giving glory to God, habang po tayo ay patuloy na nagbibigay ng glory at pagsamba sa Panginoon, ito naman po ang pagkakataon natin sa araw na ito upang mabigyan ng parangal, pasasalamat ang ating mga magulang, ang ating mga kaibigan. Churchmate, pastors. Mamaya po, nais ko po na sa atin pong closing song, nais ko pong lapitan po natin ang bawat isa, ang ating lola, ang ating ina, ang ating anak, ang ating pastor, ang ating pastora. Lapitan po natin sila at yakapin at pasalamatan. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. And in this coming year, 2025, dagdagan pa natin ang pag-ibig para sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kapatiran, sa ating church. At higit sa lahat ang pag-ibig natin para sa Diyos. And let us embrace everyone by the power of His love. And by the power of loving and giving, let us pray to God to give us a loving and giving heart. To add more love sa ating family, friends, and relative churchmates, people outside, most of all our church and to our God, because this is the very essence of this Christmas. Sige po, tayo po ay tumayo. Awitin po natin yung awitin, the power of love. And after po na maawit natin ang awitin, the power of love, gusto ko lamang paghinga ng panalangin po as we close our Sunday service this year. Hingan po natin ang panalangin ng ating pong pinakamamahal na pastor. Sige po, let us sing muna po yung ating the power of love.
pag-ibig ng Diyos.